dito, yun daw pong Solar Philippines ay isang franchise gift. At sabi niya dito, especially when your own mother writes you a 34 billion pesos. Sinulat niya, in 2019, Philippine Congress passed Republic Act 11357. Ang sabi dito, it is an act granting solar para sa Bayan Corporation a franchise. Nung ipinasa nila yung RA 11.7, ito po ay about sa solar para sa bayan. Ang principal sponsor nito, and this is I don't know, shocking for me kasi ngayon ko lang to nabasa. Principal sponsor po ng RA 11, an act granting solar para sa Bayan Corporation a franchise, no less than Senator Loren Legarda. Sino po ba si Senator Loren Legarda? Ang nanay po ni Congressman Leviste. At sabi niya dito, the beneficiary was her son's company. Then, President Rodrigo Duterte signed it into law. Kaya di ba, meron tayo, kung babalikan niyo po yung mga video ni Congressman Leviste, I think 8 years ago, merong punto doon na kasama si President Duterte ang nag-commence ng ceremony to open yung solar farm. Si Congressman Leviste na parang nag-OGT siya under Duterte or Duterte cabinet or something, parang ganun. Tapos parang pinupush niya pa nga yung dahil kay Duterte, doon ako natuto magsimulang matuto about the government and such and such. Mahaba yun yung speech niya. Tapos sabi dito, this was not a routine franchise. This was a super franchise of unprecedented scope, allowing operations in 16 provinces. Sa batas na yon, 16 daw po ang mga probinsyang finokus nung franchise na yon sa kanyang anak, kay Congressman Leviste. 61 na cities specific and municipalities. For context daw po, for context, kung babasihan daw po natin in theory, pag-uusapan natin ang Manila Electric Company o Meralco, more than daw a century to expand its operation beyond its original franchise area in Manila. Ibig sabihin, bago daw makakuha ng 16. So kung hindi daw po pala na ipasok itong RA 1135.7, po mahihigitan ng isang batang 26 years old na pangalan ay Leandro Leviste ng isang buong century sa isang taon lang, mahigit. Yung ganito katindi kung hindi sa nanay niya na nag-create at nagpasa noong batas na yon. Tapos sasabihin mo, there's no dynasty on it. Ang dynasty po hindi lang po yung nasa posisyon. Ang dynasty po, another indirect, sabi nga nung iba, indirect corruption na effect ng dynasty is yung influence. Kasi kung di na ipasa ni Loren Legarda yun, wala kang company na Solar Philippines. Diba? Sabi dito, sabi nga niya, this is a fascinating defense. Aniya, he didn't disagree enough to reject the franchise she proposed for him. Correct. Wala namang conflict of interest. Walang, sabihin na natin, for me, bahid ng immoral or unethical dito. Kung pinasa ng nanay mo yung isang batas na ikaw mismo, nanay mo yun, ang negosyo mo itatamaan at magkakaroon ka ng malaking interest dito, bakit ikaw mismo hindi ka nagsabing no? Di ba? Hindi ka nag-push back. Bakit kinuha mo pa rin yung opportunity na yun to sell your shares worth of 34 billion pesos kay Manny Pangilinan?